15 taon na ang lumipas, 15 years. At sa dami ng nangyari sa bansang ito pa rin ba ang pinakamabigat na ebidensyang maihaharap laban kay Vice President Sara Duterte? Balikan natin ang facts. Noong 2011, katatapos lamang hagupitin ang Davao ng matinding flash flood, maraming pamilya ang nawalan ng tahanan. Habang ang iba ay nasa evacuation centers, isang demolition ang itinuloy pa rin sa Agdao sa bisa ng isang court writ. Nandoon si Mayor Sara Duterte. Hindi dahil naghahanap ng gulo, kundi dahil sinusubukan niyang pigilan ang mas malaking karahasan. Totoo, nagkaroon ng pisikal na komprontasyon sa sheriff. Totoo rin na iyon ay naitala sa kamera at naging usapin ng buong bansa. Pero ang tanong ngayon ay iba. Ano ang relevance nito sa impeachment trial? 15 taon matapos ang insidente. Hindi ba't ang impeachment ay dapat tumuon sa mga articles of impeachment mismo? Hindi ba't ang ebidensya ay kailangang may malinaw na kaugnayan sa mga alegasyong sinusubukan patunayan? Kung ang pinakamalakas ninyong witness ay isang insidenteng nangyari noong 2011, isang pangyayaring matagal nang alam ng publiko, matagal nang hinusgahan ng taong bayan sa iba't ibang halalan, at paulit-ulit ng tinalakay, hindi ba't lalo lamang nitong ipinapakita ang kahinaan ng kasong nais ninyong buuin? Sa batas, relevance is everything. Hindi sapat na dramatic ang kwento. Kailangan may probative value ito sa isyong nililitis. Hindi ko sinasabing burahin ang kasaysayan. Ang sinasabi ko, huwag gawing kapalit ng matibay na ebidensya ang isang insidenteng 15 taon nang nakaukit sa public memory. Kung ang impeachment ay tunay na paghahanap ng katotohanan, dalhin ninyo ang pinakamabibigat ninyong ebidensya. Pero kung paulit-ulit ninyong ibinabalik ang eksenang alam na ng buong Pilipinas, baka hindi si Sara Duterte ang nahihirapan. Baka ang kaso mismo ang hirap patunayan. Another day, another Regal POV.